ngayong linggo sa SBS Filipino. Ang pamilyang Pilipino ay unique, kakaiba. Ito, kung mapakilala ko siya sa lola niya or mga cousins, yung they'll feel na they have a big family. Kasi especially pag yung holiday season, yung pag Christmas, doon ko mas lalo na-feel na parang ba't ako solo? Bakit konti lang kami? Hindi tulad ng iba, ang dami-dami. So, yun talaga ang gusto kong makuha nila na they have a big family back home. Bakit nga ba natatangi ang pamilyang Pilipino? Yan ang ating mga tampok ngayong umaga. Salamat sa inyong pag-antabay sa SBS Filipino. Susunod na sa ikalawang bahagi ng ating programa, Pamilyang Pilipino. Ang ating pag-uusapan sa ating mga tampok ngayong umaga at syempre abangan din ang ating mga naging trending sa kabuuan ng linggong ito. At kayo patuloy na nakikinig sa SBS Filipino. Ana Livelata po niyong kasama ngayong umaga. Filipino. At syempre simulan na nga natin dito sa SBS Filipino na makakasama po ninyo ko, Ana Livelata, hanggang alas 11. Pero simulan natin sa tampok na ulat na inihanda ng ating kasama na si Sheila Joy Labrador, kaugnay ng natatanging pamilyang Pilipino. At syempre sinasabi nga na kilala ang mga Pilipino na magalang at hospitable. Pero paano nga ba ang konsepto ng pamilyang Filipino sa ilang kababayan ngayong makabagong panahon, partikular dito sa Sydney? Alamin natin yan sa kwento ng pamilyang Doremdes sa ulat ni Sheila Joy Labrador. Kung kami lang po masusunod, gusto namin marami, kaso napakahirap. Sa amin po, mutually, talagang gusto namin, ang Filipino tradition and culture yung ma-adapt namin ng mga bata. Na if ever one day, pag nagka-apo kami, kumbaga yung Filipino background ay iti-treasure nila. Solong anak si Barry Dennis Doremdes na mula ang angkan sa Davao at Iloilo. Ganon din ang asawa nitong si Erbel o kilalang Bell ng mga malalapit sa kanya na mula naman sa Batangas. Nagkakilala ang dalawa matapos magtrabaho sa isang 5-star hotel sa Singapore. 3 taon din silang nagtrabaho doon. Subalit nang dumating ang krisis sa ekonomiya taong 2008, unti-unting nagbawas ng mga empleyado ang kanilang kumpanya. Kaya naisipan ng magkarelasyon pa noong si Bell at Barry na mga ibang bansa. Opsyon nila ang Australia at Canada. Hanggang taong 2013, nakarating sa Australia ang dalawa bilang mga international student. Nagpakasal din sila sa Pilipinas taong 2015. Subalit inamin nila, tila dumaan sila sa karayom nang magsimula dito sa bansa. Nung lumipat kami dito, culture shock syempre kasi dito lang yung first na napuntahan namin na bansa na yung rental is weekly binabayaran. Yeah. Normally monthly. Oo. Dito weekly. So kung whatever naipon namin from Singapore, parang every week siyang nawawala. Kasi every week nagbabayad ka ng bills eh. So yun yung challenge. And then the fact na wala kami talagang support system. Kasi nung dumating kami, walang sumundo sa amin sa airport kasi wala pa kaming kakilala eh. Matapos ang ilang taon, nabiyayaan ng anak ang mag-asawa. Babae ang panganay nila na pinangalanan si Blair, 6 na taong gulang, at bunso na si Bryle, 2 taong gulang. Kwento ni Bell, dahil wala silang kamag-anak dito sa bansa, marami siyang isinantabi. So, nung nagbubuntis ako, I'm still working, but then, nun nga, pinanganak ko siya. Nag-stop na ako, and ngayon na, after almost 6 years, I'm still like, full-time mom. Hindi na ako nakabalik sa workforce. Ano naman yung feeling? Is it still satisfying or meron ka bang ang hirap initially, sa totoo lang, parang nanghihinayang ako, parang I'm earning eh. And then suddenly, nag-stop and then wala akong income. But then inisip ko na lang, parang meron naman akong baby, may anak ako. 'Di ba? Parang yun yung
parang purpose naman ng buhay ko, like to have a family, to have my kids. So sabi ko, minsan lang sila magiging bata and baby. So, I mean, like, career will be there pag ready na ako, pag nag-school na sila pareho. So, yun. Initially talaga parang yun nga, parang, ay, ano ba yan? Wala na akong income. Pero pag nakikita mo naman sila, parang, ay, okay lang kasi at least I got 2 kids. Bel, Napakahirap po mag-anak sa gaano Australia. kahirap, Bel? Hindi pang parang, ako na yung umiiyak. Pagka sila yung sabay umiyak, napapaiyak na rin ako. Yung totoong parang literal na nakakaloka. Ganun siya. Kasi parang wala kang masabihan. Sila lang dalawa. Hindi mo naman sila pwedeng sabihin na, anak, pagod na ako. Anak, pwedeng tumahan ka na. Or, anak, I still need to do this. Diba? Todo suporta naman ang asawang si Barry na nagtatrabaho bilang isang authorized officer sa transport dito sa New South Wales. Nagtatrabaho po ako, tapos siya yung lahat sa bahay. Pero, ang ginawa ko kasi sa trabaho ko, para siyang, inano ko siya, second priority ko talaga siya. Na hindi siya yung, kumbaga, work-life balance, more on life na talaga ako ngayon compared sa work. Kasi, ang income naman po is regularly andyan. Pero ang family time kasi is tuloy-tuloy at mabilis, kumbaga sabi ng lahat, mabilis na lalaki yung mga yan, mamimiss mo. So talagang ako, focus sa family. So as much as I can, tulungan po kami. Like, kasi Paano alam niyo yung naman po tulungan? Bel, paano yung tulungan? Like, kunyari, syempre whole day na akong nasa kids. So kahit siya pagod na from work, tinatry niyang kunin yung mga kids para makapahinga ako ng kahit papano. Yung magkaroon ba ng kahit konting me time. Although hindi naman talaga possible sa mga lalo breastfeed eh. So, ang ginagawa, yun nga, parang tinatry niyang laruin yung mga kids kahit after work na puyat na, naglalaro sila para ako makapahinga ng konti. Yeah. Tsaka yung mga gawain din po sa bahay talaga na kung usually yung normal husband ka lang, pag uwi mo, siyempre, papahinga na ako off na ako Pero hindi. Andyan yung mga hugasin. Kailangan mo magluto. Kailangan mong maglaba minsan. Kumbaga talagang, ano na talaga po, yung, kasi hindi mo, like ako, alam ko po kasi yung hirap sa bahay. I am aware kung gaano kahirap yung sa kanya the whole day sa bahay. So, as much as I can, kung makakatulong, tutulong po. Kasi, pag siya nag-breakdown, mahirap. Kasi yung mga bata sa kanya nakadepende. Sinisiguro din ng mag-asawa na kada linggo may oras sila sa mga bata, tulad ng family bonding. Schedule na talaga yung week kasi namin. So, pag sinabi kong, let's say, Friday is basketball, sa umaga, kasi pag day off ko po yun, for example, gagala muna kami, and then, iayos siya sa school. Pag pick up sa school, either nagawa na namin lahat ng chores sa bahay, then sa isang sasakyan, punta na kami. Alam na rin nila na it's basketball. So, andun din na po sila sa gilid. Nanonood lang. Kasi ito, nahihilig na rin siya doon. Bagamat nagtutulungan ang mag-asawa, dahilan upang gumagaan ang lahat, nangungulila pa din sila sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya madalas, nagbabakasyon ang kanilang mga magulang. Subalit, hindi ito nagtatagal dahil hindi sila sanay sa buhay Australia. Dahilan upang silang buong mag-anak mismo ay mas madalas kung umuwi dahil gusto ng mag-asawa na mapalapit ang mga anak sa kanilang mga kaanak at pamilya. Yung lola niya every time na andito pero hindi po nagtatagal. Like 2 weeks, 3 weeks. At ang ginagawa namin, umuwi rin po kami like every 6 months para lang makilala nila yung mga family sa Pilipinas. And then, buti nga ngayon po, kumbaga yung technology nag-catch up na. Lagi nakikipag-chat kami sa mga mag-anak, yung alam niya yung mga lolo, lola, tita. Kasi, nag-usap kami before, ang gusto sana namin ma-adapt nila is yung culture ng Filipino pa din. Yes po. Na yung family, yung malaking family, na happy. So yun po talaga yung, kung minsan magastos, umuwi. Ginagawa talaga namin po. Like last year, nag-stay sila sa Philippines ng 3 months. Kasi before siya mag-aral, sabi namin, sige, mag-stay muna kayo para makapagbakasyon. So from September to December last year po, nasa Pilipinas sila. Enjoy. Ako naman, umuwi ako every month kasi hindi ko kinakaya. So every month, umuwi po ako ng days. Lang para makita sila. Kasi, kumbaga, last na lang yung nasabi ko, hindi ka na makapag-holiday next time na mas mahaba kasi mag-aral ka na. Naniniwala kasi silang mag-asawa na dapat maintindihan ng kanilang mga anak
na mahalaga ang pamilya. Tuloy, nagbalik tanaw ang mga ito sa kanilang mga karanasan noong kabataan, nakapiling pa ang pamilya. Very important sa akin and sa kanya rin kasi nga ako, growing up as an only child, I feel yung parang minsan malungkot na parang solo lang. So at least ito, kung mapakilala ko siya sa lola niya or mga cousins, yung they'll feel na they have a big family. Kasi especially pag yung holiday season, yung pag Christmas, doon ko mas lalo na-feel na parang, ba't ako solo? Bakit konti lang kami? Hindi tulad ng iba, ang dami-dami. So, yun talaga ang gusto kong makuha nila na they have a big family back home. So, yun, gusto ko at least pag nila yung family sa Philippines, makuha nila yung ganung culture ng family na masaya, marami, nagdadamayan. Kahit solong anak ako, lumaki ako with my cousins. Lahat kami with the lolos and lolas. So, parang may brother and sister na rin ako. Yun yung hindi ko makalimutan na lahat kami, pinalaki kami sa Batangas lahat. Like, while our parents are working in Manila or somewhere, yung lolo at lola namin ang nag-alaga sa amin na kami yun. At magkakalaro kami ng mga pinsan ko na kahit hindi kami magkakapatid, parang magkakapatid na kami na actually until now ganon. Malapit lang po yung mga relatives. So, bawat talaga family event, magkakasama lahat. Yung pag may birthday ng isa, andun makita mo mga pinsan mo, kalaro mo yung mga pinsan mo, pati yung mga ibang mga kamag-anak. So, masaya talaga po. Gusto din nilang mamana ng mga bata ang magandang kaugalian ng mga Filipino. Filipino way. I grew up with my lolo and lola. Very strict. And iba yung way. Meron pang latigo talaga. Tsaka like, pag nag-ilaw na yung light sa labas, pasok na ng house. Honest po, wala pa kaming issue about disciplining talaga kasi maliit pa sila. Although, meron kaming dalawang family dito na close family, neat na rin namin. Tinatry namin mag-model, i-model yung namin sa paano nila pinalaki yung mga anak nila considering na we are in a different country. Nakita namin yung mga anak nila malaki na ngayon na may isang adult na parang ang ganda ng pagpalaki po. So, constantly nanghingi kami ng advice tsaka ng parang mga guidance kung like magmakita mo sila pag nakita kami magmamano mangamusta tsaka talagang Pilipino po talaga yung dating ng pagpalaki. Tuwang-tuwa kami na andun yung anak tapos talagang magmamano tapos lalapit sa oy tito, tita, kamusta po? Parang yun po yung gusto namin one day maging sila. At hindi naman nabigo sila Barry at Belle dahil sa murang edad ni Blair, may natutunan na ito. Opo. How do you say thank you? Thank you po. Love mo ba si Mommy at Daddy? At para maibsan ang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay, nagka-ideya sila Barry at Belle na subukan ang vlogging para kahit papaano'y ma-update ang kanilang mga mahal sa buhay sa paglaki ng mga bata. Yun po kasi din yung parang need namin for big family. Kaya doon yung parang naging reason na nag-vlog din kami. Kasi nga, while away kami sa lahat, yun yung way namin para makasama sila. Kasi sa vlog po namin, tsaka sa mga Facebook accounts namin, doon nakikita ng mga lola yung mga picture nila, doon nakikita yung mga events namin na kahit na miss nila physically kasi wala sila dito, nakakasama pa rin po sila. Baga, more on kasi yung sa mga fame or sa mga financial, hindi po kami masyado ang namin is yung feeling na may family kami, kahit kami apat lang, lahat ng parang nagpa-follow sa amin, family na rin namin sila. Yung mga follower kami na quality talaga na through the years, parang hindi namin kilala, never namin na-meet, pero parang anak nila si Blair, pag yung ganun po sila mag-message. Thank you. Alam ng mag-asawang Barry at Belle, marami pa silang kakaharapin sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, pati na rin bilang buhay mag-asawa. Kaya ngayon pa lang, sinisimulan nilang ihanda ang bawat isa na patatagin ang pinakapundasyon ng bawat isa, ang pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. May binitawang mensahe naman ang mag-asawa sa bawat isa sa kanila. Thank you, Daddy. Saka wala po yung bisyo. Wala. As in, basketball lang. But no drinks, no yeah.
alam ko na hindi lahat ng husband ganun. Like, bago siya umalis to work sa umaga, ready na yung food namin kasi alam niya hindi ako makapagluto. Tapos, yung mga pwede niyang like, for example, laundry, isasalang na niya para sampay na lang ako. Yung isasettle niya muna kami lahat bago siya umalis. Na parang kahit pagod na siya to work, hindi siya tumitigil kasi alam niya for family. Kaya very thankful ako and mga kids and yung mom ko na, yan, he's trying to be very strong for us. Kasi like ngayon, siya lang talaga yung nag-aano ng income for us. Like alam naman natin, especially like the last 2 years, yung mortgage, very hirap. Kasi pataas yung interest rates na parang siya, kahit halos lahat ng sweldo niya napupunta na lang doon, then for us family, parang kinakaya pa rin niya na, sige ma'am, okay lang, you don't need to work, focus on the kids. Kasi si Belle, I'm so thankful na ito yung naging life ko with you. You made it all happen. And you made it all, you fixed everything. Kumbaga, kasi na hindi nga siya nag-carry ng other baby ever. Ano po yan? Kuliala, solong anak. But then, she accepted her role. Once na nakita niya yung anak namin na kumbaga, yung mother's instinct niya talaga nag-prevail. And I'm so thankful every day na kumbaga, she took a backseat talaga para sa amin, sa mga kids, sa akin na ang gaan ng buhay namin dahil sa kanya, and she has sacrificed every day po for us. And I'm so thankful and I love you. Forever yan. How about this one? Sa ngayon, nakagawa ng libro si Barry para maging gabay sa mga future na mga ama at asawa. Yun yung focus ko, pagiging father and husband. So parang sabi ko, what if mayroon akong maging guide through my experience para sa mga future husbands and sa mga current husband din na kumbaga, yung style ko naman ma-share ko din. Kasi kumbaga ang style ko po is talagang tutok, focus lang sa family. The fact na I chose my family to be a good husband. Parang yun na talaga po ang life ko. Ayon sa isang pag-aaral, may tradisyonal na kaugalian ang pamilyang Filipino na sadyang nagpapakilala sa buong mundo tulad ng pagpapahalaga sa pamilya o family-oriented, magalang may takot sa Diyos o matatag ang pananampalataya, marunong makisama, mapagbigay o hospitable, tumatanaw ng utang na loob, masayahin at mapagmahal dahil kahit anong unos ang dumarating, laging pinapaalalahanan na ang pamilya ay laging nandyan at susuporta anuman ang mangyari. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino. Patong-patong ang mga problema. Maraming salamat sa iyo, Sheila Joy Labrador, sa paghatid ng natatanging ulat na yan. O, diba, marami sa atin dito sa Australia for sure ay nakaka-relate sa kwento ng pamilya Doremdes na yan. Lalo na yung mga sanay na kasama ang kanilang pamilya sa iisang bahay. So, kanina nga nabanggit doon, sobrang extended yung pamilya nating mga Pilipino na hindi lamang mga nanay at tatay at kanilang mga anak ang magkakasama at nagtutulungan at nagsosuportahan. Kung hindi, buong angkan o buong pamilya nga. At yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong umaga. Nasaan man kayo sa inyong mga pagbiyahe o pauwi na para sa isang buong linggo na naman ng pagtatrabaho. Ingat-ingat lamang. At yan na po ang kabuuan nating programa. Annalyn Vilata nagpapaalam sa inyo. Ingat! Happy Sunday!